Nakaupo si Vanji sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang kalangitan. Hindi katangkaran si Vanji, kayumanggi at kulubot na ang balat. Hindi maitatangging marami na itong pinagdaanan sa buhay. Bakit kaya hindi pa tumatawag si Simon? Bulong ng matandang babae bago nilingon ang kinaroroonan ng telepono. Kaarawan niya ngayon, kaya naghihintay siyang batiin ng kaisa-isang anak. Baka abala pa siya ngayon, baka mamaya pupunta na yun dito. Nasanay si Vanji na hindi siya naaalala ng anak dahil marami rin itong inaasikaso sa buhay. Hay nako, mabuti pang magluto na muna ako. Ayaw kong maging malungkot ngayon. Wika pa ng matandang babae. 75 taong gulang na siya ngayong araw, kaya sa halip na magmukmok ay gusto niyang maging masaya at magpasalamat dahil nabiyayaan siya ng mahabang buhay. Sa kabila ng edad at sakit ng katawan ay pinilit niyang tumayo at maglakad patungo sa kusina para magluto. Kinailangan niya pang humawak sa dingding upang masiguro na hindi siya matutumba. Kapag matagal siyang nakaupo o bagong gising ay talagang masakit ang kanyang mga kasukasuan. Umaasa si Vanji na darating si Simon kaya niluto niya ang paborito nitong spaghetti. Naglagay na rin siya ng plato at nagtimpla ng pineapple juice. Muli siyang napasilip sa bintana. Makulimlim na sa labas pero sinikap niyang ngumiti sa pag-asang darating si Simon. Nakatira sila sa iisang bayan ngunit minsan lamang itong bumisita. Ilang sandali pa nga ay bumukas na ang pinto sa sala. "Mama, nandyan ba kayo?" "Sa bagay, di naman kayo aalis dahil wala naman kayong pupuntahan." Wika ni Simon pagpasok sa loob ng bahay. Mula sa kinatatayuan ay naamoy niya na agad ang bagong luto na spaghetti. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng masayang kabataan. Sa bahay na iyon siya lumaki na punong-puno ng pagmamahal at masasayang alaala. Kaya kahit papaano ay nakokonsensya at nahihiya siya sa sarili dahil sa mga ginagawa niyang kapabayaan sa sariling ina. "Oh, anak, nandito ka na pala." Aboteng ang ngiti ni Vanji habang sinasalubong ang anak. Bit-bit pa nito ang maliit na towel na ginamit bilang pamuna sa kamay. Niyakap niya si Simon dahil sa sobrang tuwa. May dala pa itong bouquet ng pink roses na talagang paborito niya. "Kumusta naman kayo, mama?" "Okay naman ako, anak." Nakangiting wika ni Vanji. Natutuwa siya dahil hindi pa rin nakakalimutan ni Simon ang kanyang kaarawan. Marami sana siyang gustong sabihin at gusto niya ring marinig ang mga kwento nito tungkol sa mga nangyayari sa araw-araw na buhay. Subalit mukhang walang oras si Simon para sa bagay na iyon. Agad nitong tinungo ang kusina para kumain. "Gutom ka na pala, anak. Napagod ka siguro sa biyahe." Wika pa ng matandang babae. Si Simon ay lumaki na palaging nasusunod ang gusto sa buhay. Nag-aral siya sa prestihiyosong universidad, binilhan ng kotse at walang naging problema sa pera. Isang hiling niya lang ay ibinibigay na agad ng kanyang mga magulang. Akala ni Vanji ay mamahalin siya nito at pahahalagahan. Ngunit naging masama ang ugali ni Simon. Mayabang, mata pobre at walang narating sa buhay. Sa edad na 40, si Simon ay matatawag na talunan at batugan. "Tamang-tama lang ang dating mo, anak, dahil katatapos ko lang magluto. Dinamihan ko ang keso tulad ng palagi mong nare-request noon." Hindi sumagot si Simon. Nakaupo lang ito habang patuloy sa pagkain. Wala siyang ideya kung gaano kahirap para sa kanyang ina ang maghanda noon. Sa kabila ng ikinikilos nito, nagpapasalamat pa rin si Vanji dahil bumisita si Simon. Nasisiguro niyang mahal siya ng kanyang anak pero ayaw lamang nitong ipakita. Tinabihan niya si Simon upang mapagmasdan ito ng malapitan. Sa wakas ay muli niya itong nakita. Matagal-tagal na rin mula nang may bumisita sa kanyang tahanan. "Masarap ba, anak?" "Oo, masarap naman. Tulad pa rin ng dati." Kumusta ka na pala, anak? Okay lang ba ang lahat?" Hindi agad nakasagot si Simon. Tiningnan niya muna si Vanji sa mga mata
para bang gusto niyang malaman kung bakit ba ito tanong ng tanong. Maayos naman ang lahat, pero malaking tulong kung magbibigay kayo ng pera. Wika nito habang patuloy sa pagkain. Hindi komportable si Vanji sa sinabi nito lalo na't ilang buwan pa lamang ang nakakaraan mula nang bigyan niya ito ng malaking halaga ng pera. Ang buong pensyon ni Vanji ay napupunta sa pagbabayad ng maintenance ng bahay, pagkain at gamot. Napailing na lamang ang matandang babae. Kahit kailan ay hindi naman naging problema ang pera sa kanya. Dati siyang kilala at makapangyarihang tao sa kanilang bayan. Bilang isang abogado, marami siyang hawak na kliyente, kabilang na ang politiko at mga negosyante. Hinahangaan at nire-respeto ng karamihan si Vanji dahil sa kanyang galing at dami na ng achievement. Congratulations! Hindi lahat ng babae ay kayang gawin ang ginagawa mong katapangan at galing sa paghawak ng mga kaso. Minsang wika ng mayor kay Vanji sa isang pagtitipon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Mayor. Nakangiting sagot niya rito. Pero sa paglipas ng mga taon, naramdaman ni Vanji na kailangan niyang magpahinga sa trabaho. Nais niyang magkaroon ng tahimik at payapang buhay, kaya napagpasyahan niyang huminto na sa pagtatrabaho. Subalit kasabay noon ay unti-unti na ring nagbago ang kanilang pamumuhay. Si Simon ay napagpasyahan ng bumukod, habang ang asawa naman ni Vanji ay sumakabilang buhay, 15 taon na ang nakakaraan. Binisita mo na ba ang puntod ng tatay mo sa sementeryo? Tanong ni Vanji kay Simon. Napaubo naman ito at halos mailuwa ang kinakain dahil sa biglaang tanong ng kanyang ina. Ma, sino ba naman ang mag-iisip ng sementeryo sa sariling kaarawan? Pasensya na anak. Napabuntong hiningang wika ni Vanji. 15 taon na ang nakakaraan mula nang biglaang mamatay ang kanyang asawa matapos atakihin sa puso. At mula noon, naramdaman niya na ang lungkot at pighati ng pag-iisa. Nawalan na rin siya ng ganang makipag-usap sa mga tao. Mas gusto niyang manatili na lamang sa bahay kaysa makichismis at pakialaman ang buhay ng iba. Tanging ang pagbisita ni Simon ang kanyang kaligayahan. Siya nga pala mama, di ba? Nabanggit ko na sa'yo nung nakaraan yung tungkol rito sa bahay. Wika ni Simon na noon ay umuubo pa rin matapos masamid ng kinakaing spaghetti. Nagulat si Vanji. Napansin niya rin na parang nagliwanag ang mukha ni Simon na akala mong nakakita ng mga bituin. Kilalang kilala niya ito at alam niyang ang mga matang iyon ay naghahangad na magkapera. Pero sa kabila noon ay binaliwala niya ang hinala. Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda. Ayaw niyang masira ang katahimikan at kapanatagan ng loob na matagal niyang pinaghirapan sa nakalipas na mga taon. Ngumiti lamang si Vanji at hindi na nagkomento pa sa sinabi ng anak. Maya-maya ay tumayo si Simon. Ini-inspeksyon nito ang kusina at sinipat-sipat pa. Itong sahig natin, totoong marmol ba talaga to? Oo naman. Pinili talaga namin ng papa mo ang pinakamagaganda at quality na materyales noong ipinatayo namin itong bahay. Buti naman kung ganon. Wika ni Simon bago kinuha ang munting notebook mula sa bulsa ng pantalon. Naglakad-lakad ito sa sala bago sinipat ang mga gamit pati na rin ang kwarto ay ininspeksyon nito na akala mong engineer. Sinukat rin nito ang lawak ng kabahayan gamit ang dalang metro. Ma, itong sofa, di ba genuine leather talaga to? Muling tanong ni Simon. Oo naman. Mga magkano nyo ito nabili noon? Mukhang mamahalin yung ganito. Hindi ko na matandaan kung magkano yan. Bakit mo naman tinatanong? Sa halip na sumagot, muling nagsulat si Simon sa munting notebook bago ipinagpatuloy ang pagsusuri ng mga gamit. Anak, anong balak mo? Nag-aalalang tanong ni Vanji. Wala naman. Chinecheck ko lang ang mga gamit dito sa bahay at baka napapabayaan na. Wika ni Simon bago ipinagpatuloy ang pagsukat sa lawak ng mga kwarto, kasabay ng pagsuri ng mga gamit na naroon.
Kapansin-pansin ang ngiti sa labi ni Simon habang patuloy na nagsusulat sa munting notebook na animoy nakakita ng kayamanan. Gusto mo bang iparenovate itong bahay? Kung yun ang gusto mong gawin ay hindi ko na kailangan pang ipabago ang alinman dito. Wika ni Vanji. Noong nabubuhay pa ang kanyang asawa ay talagang pinag-isipan at pinagkagastosan nila ang bawat detalye ng bahay na iyon. Sa katunayan, ang ilang kagamitan ay galing pa sa ibang bansa dahil gusto nila na kakaiba at talagang matibay ang mga gamit. Sa ngayon, maintenance na lamang ang kailangan. Mama, alam mo, mayroon akong isang bagay na matagal nang gustong sabihin sa'yo. Wika ni Simon na parang hindi sigurado kung sasabihin niya ba kay Vanji ang lahat. Bilang isang ina, kilala ni Vanji ang ugali ni Simon. Naiintindihan niya ito kahit hindi direktang magsabi sa kanya. May problema ba, anak? Hindi ko naman masasabing problema talaga pero medyo gipit ako ngayon. May mga utang ako at itong bahay ang nakikita kong solusyon para mabayaran ang lahat ng utang. Dahil kung hindi ko gagawin yun, baka mapahamak ako. Nakayukong wika ni Simon. Anak, ito na lamang ang natitira naming alaala ng papa mo. Sa kasa naman ako titira. Isasama mo ba ako sa bahay mo? Naluluhang wika ni Vanji. Napakunot naman ang noo ni Simon sa sinabi ng kanyang ina. Oo naman, isasama kita. Sagot nito na halatang napipilitan. Alam nyo, meron na rin akong kliyente na bibili rito sa bahay. Si Dr. Sanchez, napakayaman at napakagaling na doktor. Matagal niya nang gustong makabili ng bahay dito nang sa gayon, makapagbukas siya ng bagong klinik. Alam mo anak, hindi lang naman ito basta bahay. Napakaraming alaala sa lugar na ito. Dito nabuo ang aming mga pangarap ng tatay mo. Ikaw, dito ka lumaki at inisip namin na balang araw, kapag nagkaasawa ka ay dito kayo titira. Dito lalaki ang aming mga apo nang hindi na problema kung mayroon ba silang bubong na masisilungan. Mahinahong sabi ni Vanji. Pero ma, wala naman akong asawa at anak. Kaya bakit ko pa kakailanganin ng malaking bahay para sa ating dalawa? Ikaw na nga nagsabi na nauubos ang pensyon mo dahil sa maintenance ng bahay na ito. Kaya naisip ko, humanap na lang tayo ng mas maliit dito. Naiinis na sabi ni Simon. Anak, nasanay na ako rito. Ayaw ko nang lumipat o tumira sa ibang lugar. Sa edad kong ito, mas gusto kong mamuhay ng komportable at matatawag kong sarili. Mama, alam mo, mas mabuti pang ayusin mo ng mga gamit mo kaysa sayangin mong oras ko. Tsaka, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. May nahanap na akong lugar kung saan ka titira. Siguradong magugustuhan mo rin doon. Irritableng wika ni Simon. Sa tono ng pananalita nito ay wala nang makakapigil pa sa kanyang desisyon. Anak, baka naman pwede muna natin itong mapag-usapan ng maayos. Wika ni Vanji na noon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Subalit, tiningnan lamang siya ni Simon na punong-puno ng galit at pagkainis. Tinungo nito ang kwarto ni Vanji upang kunin ang maleta bago inilagay ang mga damit doon. Anak, saan ba tayo pupunta? Masama ang panahon at mukhang babagsak na ang malakas na ulan. Subalit kahit anong sabihin ni Vanji ay wala nang pakialam si Simon. Kanina, kahit papaano ay umaasa pa rin ang matandang babae na magbabago ang isip ng kanyang anak. Pero ngayon, tuluyan niyang napagtanto na seryoso si Simon at siguradong kapag hindi siya pumayag sa gusto nito ay baka kaladkarin siya nito palabas ng bahay. Base sa pag-iimpaking ginagawa nito ay dadalhin siya ni Simon sa malayong lugar sa matagal na panahon. Kahit labag sa kalooban ay wala siyang magawa kung hindi kunin ang mga damit sa cabinet. Pagkatapos mag-impake, inilagay ni Simon ang maleta sa kanyang sasakyan. Agad niyang pinaandar ang makina. Noon pa man ay wala na itong kaingat-ingat sa gamit, kaya naman
Puro gasgas at mukhang luma na ang sasakyan nito. Inalalayan niyang sumakay si Vanji at pagkatapos noon, nagmamadali nilang nilisan ang lugar na iyon. Hindi alam ni Vanji kung ano ba ang dapat niyang gawin. Hindi ganoong pagtrato ang pinangarap niyang maranasan sa mismong kaarawan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Vanji habang binabaybay nila ang hindi pamilyar na daan. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan mong lugar na yon. Nakangising sagot naman ni Simon. Anong klaseng lugar? Baka naman pwede mong sabihin sa akin. Basta maghintay ka lang. Sumeryoso ang mukha ni Simon na para bang gusto nitong ipahiwatig na ayaw niyang tumanggap ng kahit na anong tanong mula sa kanyang ina. Hindi na nagpumilit si Vanji. Wala na rin naman siyang magagawa kaya ipinikit niya na lamang ang mga mata at natulog. Siguro ay nasa 3 oras din silang bumiyahe bago nagising si Vanji dahil sa biglaang pagpreno ng sasakyan. Aray ko, daing ng matanda habang sapo ang ulo na nauntog sa may bintana ng kotse. Pinagmasdan lang ni Simon ang kanyang ina. Wala siyang pakialam sa kalusugan nito. Sa katunayan, mas nag-aalala pa siya sa kalagayan ng kanyang kotse. Nang tuluyang maimulat ni Vanji ang mga mata ay pinagmasdan niya ang paligid. Hindi niya alam kung saan ang lugar na iyon. Gusto niyang tanungin si Simon pero sa itsura nito ay alam niyang lalo lamang itong magagalit kung muli siyang magtatanong. Inobserbahan ni Vanji ang lugar na kanilang madadaanan. Napansin niyang marami ang abandonadong bahay na parabang napag-iwanan na ng panahon. May ilang bahay naman na mukhang pinagtsatsagaan na lamang na tirahan. Anong ginagawa ng mga taong yan sa lugar na ito? Wika ni Vanji. Ano namang masama kung dito sila nakatira? Hindi naman lahat ng tao ay may pera na pampagawa ng bahay katulad mo. Wika ni Simon. Hindi ko naman pinulot ang pera at lalong hindi kusang dumating. Pinaghirapan namin ng tatay mo ang lahat ng meron kami. O sige na, ayan na naman tayo eh. Putol ni Simon sa sasabihin ng kanyang ina. Ilang minuto rin nilang binaybay ang lugar na iyon para mahanap ang tamang address. Mataas ang mga damo at umaakyat na sa pader ng bahay ang mga halaman. Kahit ang cellphone ko, walang signal dito. Bulong ni Vanji. Ano naman kung walang signal? Hindi nyo naman kailangan ng cellphone. Hindi ko nga nakitang ginagamit nyo yan. Paano na lang kung kailangan kong tumawag ng ambulansya? Sus, para namang makakapunta sila dito. Tsaka tingnan nyo nga, pati itong mapa hindi na malocate ang eksaktong lugar kung nasaan tayo. Naiinis na wika ni Simon habang pinipindot ang cellphone. Oh, nandito na pala tayo. Bumaba ka na. Nanlaki ang mga mata ni Vanji nang makita ang lumang bahay. Mas malala pa ang kondisyon nito kaysa sa mga bahay na nadaanan nila kanina. Dito muna kayo pansamantalang titira habang hindi pa naiibenta ang bahay. Ako nang hahanap ng maayos na apartment na pwede niyong lipatan kapag nagkapera na ako. Anak, paano naman ako titira dito? Tignan mo naman ang itsura ng lugar na ito. Napapailing na wika ni Vanji. Bumaba na kayo. Ako nang magbubuhat ng maleta. Baka naman pwedeng pakibilisan. Anong oras na? Kahit masakit ang tuhod ay walang magawa ang matandang babae, kundi sa pilitang iunat ang mga binti bago pa siya puwersahang ibaba ni Simon. Luma na ang bahay na ito pero maayos naman. Kaalis lang ng dating nakatira at wala naman daw naging problema. Tsaka ilang linggo lang naman kayong mananatili dito. Hindi na nagsalita si Vanji. Wala na siyang natitirang lakas para makipagdiskusyon sa anak dahil hindi rin naman ito makikinig. Marahan niyang sinundan si Simon papasok sa loob ng bahay. Lumalangit-ngit pa ang pinto ng buksan iyon. Amoy luma ang bahay na animoy bagong bukas na baul. Makapal na rin ang agiw at alikabok. Nandito ng mga kailangan mo. Nandito sa maleta ang mga damit at gamot.
Mamaya, mamimili ako ng pagkain at ilang supply. Tsaka meron namang tindahan, mga 3 bahay mula rito. Paano ako bibili? Kinuha mo ang pera at ATM ko. Sambit ni Vanji. Oo nga pala. Sige, maghintay ka na lang na bumalik ako. Wika ni Simon bago ipinatong ang susi ng bahay sa mesa. Sasamahan mo ba ako rito pansamantala, anak? Marami pa akong kailangan gawin, pero huwag kayong mag-alala. Bibisita naman ako tuwing Sabado at Linggo. Wika nito bago muling sumakay sa kotse. Napabuntong hininga na lamang si Vanji. Napakaraming nangyari sa araw na iyon. Kung malakas pa ang kanyang katawan katulad ng dati, ay malabong mangyari ang ginagawa ni Simon sa kanya ngayon. Himas-himas niya lamang ang sumasakit na tuhod kasabay ng unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya lubos akalain na ang pagbisita ni Simon ay hindi pala para sa kanyang kaarawan, kundi para tuluyan siyang palayasin. Maya-maya pa ay hinila niya ang maleta para dalhin iyon sa pinakamalapit na kwarto. Ayaw niya nang umiyak at magmukmok buong araw dahil siguradong wala naman iyong epekto kay Simon. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Dahil kay Simon nakapangalan ang titulo ng bahay ay walang naging problema sa mga dokumento. Agad niya iyong naibenta sa malaking halaga. Si Vanji naman nag-a-adjust sa bagong buhay na talagang napakahirap. Bukod sa kanyang edad at masakit na pangangatawan, noon niya lamang naranasan ang tumira sa ganoong lugar. Malayo sa lahat, walang aircon, kulang ang mga gamit at kung meron man ay hindi gumagana ng maayos. Tulad ng electric fan na walang takip sa harap, pundido ang ilaw at maging ang doorknob ay mahirap pihitin. Ni hindi niya rin magawang matulog ng mahimbing dahil kaunting kilos niya sa higaan ay lumalangit-ngit iyon. Lalo na't gawa ito sa kawayan na nilatagan ng banig. Dahil nasanay sa kama, pakiramdam ni Vanji ay nakahiga siya sa bato sa sobrang tigas. Hindi lubos maunawaan ng matandang babae kung papaano iyon nagawa ng sarili niyang anak. Nalaman niya rin mula sa ilang kapitbahay na nabili raw ni Simon ang bahay na iyon mula sa isang scammer. Nang dumating ang araw ng Linggo, tulad ng ipinangako ni Simon ay bumalik ito dala ang ilang mga bag ng grocery. Pero nagmamadali ring umalis. Ma, pasensya na kayo pero hindi ako pwedeng magtagal. Marami pa akong dapat na asikasuhin. Wika nito pagkalapag ng mga grocery sa mesa. Bakit hindi ka muna magkape o magmerienda? Nagmamadali ako dahil may meeting pa ako sa mga kliyente. Siguro sa susunod na lang. Wika nito habang naglalakad palabas ng bahay. Ngunit makalipas ang 3 linggo ay hindi pa rin ito bumabalik. Pinagkakasya na lamang ng matandang babae ang grocery at kaunting pera na iniwan ni Simon. Unti-unti niya na ring natanggap ang bagong buhay. Kahit palaging masakit ang binti ay hindi niya yun alintana. Tuwing gabi ay pinapahira niya ito ng gamot na galing pa sa maleta. Inuunti-unti niya iyon para hindi kaagad maubos. Basta mabawasan lang ang sakit ay okay na yon. Hindi niya alam kung saan siya makakabili ng ganoong gamot kapag naubos iyon. Paubos na rin pala ang bigas at kape. Ibig sabihin, kailangan ko nang pumunta sa tindahan. Hindi naman iyon gaanong malayo, pero para sa matanda na masakit ang tuhod ay napakahirap maglakad, lalo na kung may mabigat siyang dadalhin. Baka abutin siya ng kalahating araw sa sobrang bagal niyang maglakad. Habang abala sa kusina ay narinig ni Vanji ang malakas na pagbukas ng pinto. Nakakandado iyon kaya rinig na rinig niya ang kalansing ng susi mula sa labas. Imposibleng magnanakaw ang dumating dahil hindi naman sila gumagamit ng susi. Si Simon kaya? Pero hindi ko naman narinig na pumarada ang kotse niya. Bulong ng matanda. Habang naririnig ang yabag ng mga paa papalapit sa kusina, ay hindi malaman ni Vanji kung ano ang gagawin. Ni hindi niya magawang magtago o sumiksik sa isang sulok dahil napakasakit ng tuhod niya. Anong nangyayari dito?
Wika ng lalaki na sa tansya niya ay nasa 25 taong gulang pa lamang. Malaki ang pangangatawan nito na maraming tattoo. Lalong kinabahan si Vanji. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nasisiguro niyang noon niya lamang nakita ang lalaking iyon, kaya ano ang kailangan nito sa kanya? Bakit mayroon siyang susi sa bahay na yon? May gusto ba kayong kunin sa bahay na to? Pabirong wika pa ng estranghero. Binili ng aking anak ang bahay na ito para sa akin. Maikling sagot ni Vanji na bakas pa rin ang takot. Ah, ganun ba? Habang nasa bilangguan ako ay mayroong naglakas loob na ibenta ang bahay ko? Napapailing na wika nito. Nanggaling ka sa bilangguan? Gulat na tanong ng matanda. Oo, tamang narinig mo. 4 na taon ako doon. May sinaktan akong tao na maimpluwensya base sa kasong ipinataw sa akin. Mukhang napilayan o nalumpo yung biktima. Ganun ba? Pero huwag kang mag-alala. Wala naman akong kinuha rito na kahit na ano. Kahit i-check mo pa isa-isa yung mga gamit. Wala akong pinakialaman. Nauutal na sabi ni Vanji. Baka nagkamali lang ang anak ko. Susubukan ko siyang tawagan at baka mali ang address na pinagdalhan niya sa akin. Paano mo siya tatawagan walang signal ang cellphone dito? Napatahimik na lamang ang matandang babae. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ano bang laban ng matandang tulad niya sa lalaking bata na malakas at malaki ang pangangatawan? Pasensya ka na. Wala na akong ibang mapupuntahan kung aalis ako rito ngayon. Pwede naman akong matulog sa labas. May upuan doon. Pwede na akong magpahinga pansamantala habang hinihintay kong bumalik ang aking anak. Tiningnan siya ng estranghero mula ulo hanggang paa. Nilapitan siya nito bago mahinahong nagsalita. Huwag kang matakot. Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo para hayaan kitang matulog sa labas. Ako nga pala si Carlo. Hindi naman ibig sabihin na nanggaling ako sa bilangguan ay masama na akong tao. Nakangiting wika nito na nagpalabas sa malalim niyang dimple. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong ni Vanji. Sige, salamat. Pagsang-ayon naman ng binata. Kaya lang, wala na pala akong asukal. Ah, ganun ba? O sige, huwag kayong mag-alala. Pupunta ako sa bayan para bumili ng supply. Gusto sanang magluto ni Vanji kaya lamang naiilang siyang kumilos, lalo na't nararamdaman niyang pinapanood ni Carlo ang bawat galaw niya. Maya-maya, si Carlo na ang kumuha ng kawali at naghiwa ng gulay. Komportable siyang kumilos dahil sa kanya pala ang bahay na iyon bago siya makulong. Alam niyo bang aksidente lang akong nakulong matapos ipagtanggol ang babaeng nadaanan ko sa kalsada? Palubog ng araw ng mga oras na yon nang makita ko ang 2 lalaki na pinipilit isakay ang dalaga sa kotse. Ipinagtanggol ko ang babae. Sinuntok ako ng mga kalalakihan at ginantihan ko sila. Ang pagkakamali ko lang, mali ang mga taong kinalaban ko. Anak pala sila ng mayaman at makapangyarihang tao. Wika ni Carlo habang pinapakulo ang niluluto. Nakakatakot talaga sa panahon ngayon dahil napakaraming masasamang loob. Baka balak nilang pagsamantalahan ng babae. Mabuti na lamang at tinulungan mo. Pero ibig sabihin, pinagbayaran mo ang kasalanang hindi mo naman ginawa. Tama kayo. Maraming taon akong naghirap. Ano naman kaya ang nangyari sa babaeng tinulungan mo? Hindi ba siya tumistigo? Hindi ko rin ho alam. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Siguro natakot kaya nagpakalayo-layo na. Pero okay lang yun. Ang mahalaga naman, walang nangyaring masama sa kanya. Kasabay nun, ang babaeng pakakasalan ko sana. Bumisita naman ng 2 beses sa bilangguan. At pagkatapos nun, may pinapirmahan siyang papel. Hindi ko na rin binasa. Basta pumirma na lang ako. Siguro, tungkol iyon sa pagbebenta nitong bahay. Hindi niya na ako kinausap mula nung pinirmahan ko ang mga papeles. Sa katunayan, kaya ako pupunta sa bayan ay para bisitahin siya at hindi para mag-grocery. Kung ganon, ibig sabihin, illegal ang ginawang pagbebenta rito sa bahay mo. Oo,
Illegal nga, pero kung magdedemanda ako, siguradong hindi naman paniniwalaan ng korte ang tulad kong ex-convict. 4 na taon akong nakulong at talagang napakahirap sa akin ng mamuhay ng normal, katulad ng dati. Siya nga pala, isa na akong ulila. Matagal na akong mag-isa sa buhay. Ni hindi ko kilala kung sino ang aking mga magulang. Lumaki ako sa bahay ampunan pero tumakas ako doon hanggang nakilala ko si Megan. Yung babaeng nagbenta nitong bahay. Alam mo Carlo, nakakalungkot ang nangyari sa'yo. Mayroon akong anak at hindi ko alam kung anong klaseng magulang ang magagawang ipamigay o ipaampon ng sanggol na walang kamalay-malay. Mawalang galang na po pero sa tingin ko, hindi nag-aalala ang inyong anak nang dalhin kanya dito sa lugar na ito. Pansamantala lang naman ito. Kapag nabayaran niya ang mga pagkakautang ay hahanap siya ng maayos na tirahan para sa aming dalawa. Napakunot na lamang ang noo ni Carlo pero hindi na ito nakipagtalo pa sa matandang babae. Wala na rin namang saysay kung pasasamain niya pa ang loob nito. Para sa kanya, iniwan si Vanji doon ng sariling anak para hindi maging problema at pabigat. Kung yun ang sabi ng anak nyo, edi mabuti. Pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ko magagawang iwanan o pabayaan ang kaisa-isang tao na nagmamahal sa akin. Pero malay natin, baka may ibang plano ang tadhana. Alam mo Carlo, sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan babalik si Simon. Gusto ko sanang magtanong-tanong sa mga kapitbahay kung kanino ako pwedeng makigamit ng cellphone. Hindi nyo na kailangan pang gawin yon. Pero pwede kayong tumira sa bahay na ito hanggat gusto nyo. Sa kwarto na kayo matulog. Dito na lang ako sa sala. Mula noong araw na iyon ay namuhay ng magkasama ang inabando ng si Vanji at ang ex-convict na si Carlo. Kung pagmamasdan ang dalawa ay para talaga silang maglola. Napakasipag ni Carlo. Lagi siyang naglilinis ng bakuran at nagtatanim ng halaman. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke. Sumasakit na naman ba ang tuhod mo? Muling tanong ni Carlo nang makitang hinahaplos ni Vanji ang tuhod. Kaunti lang ang sakit kumpara noon. Sigurado mas lumala ang nararamdaman kong sakit kung hindi dahil sa tulong mo. Huwag kayong mag-alala. Magpapacheck up ulit kayo sa doktor bukas. Nako, wag na Carlo. Masyado nang magastos at abala. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Tuloy tayo bukas. Magrerenta na lang ako ng sasakyan para hindi na kayo mahirapang maglakad o magpalipat-lipat ng tricycle at jeep. Maaga kayong magbihis para hindi kayo matagalang pumila sa doktor. Nakangiting wika pa nito. Napangiti rin si Vanji. Hindi siya makapaniwala na napakaswerte niya dahil si Carlo ang kasama niya sa bahay. Napaka maalalahanin at maalaga nito kahit hindi sila magkaano-ano. Subalit sa pagdaan ng mga araw, lalong tumitindi ang sakit na nararanasan ni Vanji. Tatapatin ko na po kayo. Sa inyong edad, wala na tayong magagawa pa. Dok, kung kailangan niya po ng gamot o operasyon, sabihin niyo lang at ako nang bahala. Singit ni Carlo. Sa kasamaang palad, ang operasyon o mga gamot para sa sakit ng mga matatanda ay hindi pa naiimbento. Wika ng doktor. Nakaramdam ng lungkot si Carlo. Sa totoo lang, pamilya na ang turing niya kay Vanji. At hanggat maaari ay ayaw niya sana itong mawala. Kay Vanji niya naramdaman ang pagkakaroon ng magulang. Kung maaari, iwasan ang mapagod at ang mapuyat pati na rin ang stress. Painkiller lamang ang mairereseta ko para sa tuhod ng pasyente. Wika pa ng doktor. Salamat, Dok. Wika ni Carlo bago kinuha ang reseta. Inalalayan niyang makatayo si Vanji. Pagka-uwi ng bahay, inihatid ni Carlo ang matandang babae sa kwarto nito. Binili na niya rin ito na huwag nang tumayo o masyadong maglakad sa loob ng bahay. Gusto niyang sundin ang sinabi ng doktor kanina. Aalis na sana si Carlo, papunta sa bayan upang bumili ng supply na pagkain, nang bigla niyang marinig ang busina ng sasakyan sa labas. Mula roon, bumaba ang isang lalaki. Hindi pa nakikita ni Carlo si Simon, pero nahulaan niya agad kung sino ito.
Sa wakas ay bumisita ito makalipas ang halos 1 taon. Araw-araw inaalala ni Vanji ang anak dahil hindi man lang ito nagdadala ng pagkain at gamot tulad ng ipinangako nito noon. "At sino ka naman?" aroganteng tanong ni Simon. "Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito," wika naman ni Carlo. "Ah, ikaw pala yung lalaking iniwan ni Megan?" Mayabang na sabi nito. "Oo, ako nga. Ikaw, wala ka bang balak na kumustahin ang nanay mo? Wala kang pakialam." Wika nito bago nagtangkang pumasok sa loob ng bahay. Pero itinulak siya ni Carlo papalabas, dahilan para matumba ito at mapaupo sa lupa. "Sira ulo ka ba? Baka gusto mong makulong ulit. Tatawag ako ng pulis para ipadampot ka." "Ganun ba? Pasensya ka na pero walang signal ang cellphone dito. Tsaka, ano namang ikakaso mo sa akin? Baka ikaw ang kasuhan ko dahil sa ginawa mong kapabayaan sa sarili mong ina matapos mong ibenta yung bahay niya. Napakawala mong kwentang tao. Para namang may pakialam ka talaga sa matandang walang pera at wala nang pakinabang." Sambit ni Simon. Sinubukan niyang pumasok ulit sa loob pero muli siyang itinulak ni Carlo. Dahil sa narinig na ingay, napagpasyahan ni Vanji na sumilip sa bintana. Nang makita niya si Simon, ay agad siyang napaluha, lalo na nang marinig ang binitiwan nitong salita. "Simon, huwag kang makipag-away," sigaw ni Vanji. "Ma, sabihan mo nga tong alaga mo na huwag akong simulan." "Simon, ilang buwan na mula nang naibenta mo yung bahay ko pero hindi ka ba nakakahanap ng matitirahan natin?" "Wala pa," sambit ni Simon. Napangisi na lamang si Carlo sa sinabi nito. Kasabay noon, parang nanlambot ang tuhod ni Vanji. Tama nga si Carlo. Gusto na siyang idispatcha ni Simon para wala na itong intindihin. Total, wala namang pakinabang ang matandang tulad niya. "Anong ginagawa mo rito, Simon? Anong kailangan mo?" "Gusto ko sanang humingi ng pera sa'yo. Kahit pautangin mo na lang ako. Wala akong masyadong kita sa trabaho dahil matumal pag ganitong buwan. Pero huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na buwan, balik na sa dati ang kita ko." "Simon, kinuha mo ang mga ATM card ko, ang pensyon at naitabing pera sa bangko. Ano pa bang gusto mo?" Naluluhang wika ni Vanji. "Naisip ko lang, baka may naitabi ka pa dyan. Tsaka, bakit para yatang galit ka?" tanong ni Simon. Nagulat si Carlo sa mga sinabi nito. Marami na siyang nakilala at nakitang mga siraulo sa bilangguan. Pero ngayon niya lamang nasaksihan ang ganoong kabastusan ng anak sa sariling magulang. Naubos na ang pasensya ni Carlo kay Simon, kaya itinulak niya ito bago pinagsarahan ng pinto. "Idedemanda kita!" sigaw ni Simon. "Sige, gawin mo. Total, wala ka rin namang konsensya," wika naman ni Carlo. Noong mga sandaling iyon, alam ni Simon na wala siyang kalaban-laban kay Carlo kaya mas pinili niyang lisanin ang lugar na iyon. Nang masigurong nakaalis na si Simon, dali-daling tinungo ni Carlo ang kwarto kung nasaan si Vanji. Nag-aalala siya sa kalagayan nito, lalo na't narinig nito ang lahat ng sinabi ng walang kwenta niyang anak. "Lola, pasensya na kayo kung nangialam ako. Hindi ko lang talaga napigilan ang aking sarili." "Okay lang yon, Carlo. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa wakas, natauhan ako. Mahirap tanggapin na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal ko kay Simon, lumaki siyang makasarili at masama ang ugali. Sa tingin ko po, baka mayroon din kayong pagkakamali kung bakit naging ganoon ang inyong anak. Siguro nga, habang lumalaki si Simon noon, akala ko sapat na ang pera at laruan. Naging abala ako sa trabaho kaya nawalan ako ng oras para sa kanya. Pero sinubukan ko namang makabawi. Akala ko okay lang kami dahil kahit kailan, hindi naman ako nagalit sa kanya. Lagi lang akong nagpapaalala. Ikaw, wala kang mga magulang pero
Lumaki kang mabait at mabuti ang pag-uugali. Wika ni Vanji bago napagpasyahang humiga sa kama. Mabilis na lumipas ang 1 linggo mula nang mag-iskandalo si Simon at sa loob ng panahong iyon, hindi magawang bumangon ni Vanji sa kama dahil palagi siyang nanghihina o kaya naman ay inaantok. Nakatulong ang resetang gamot ng doktor upang mawala ang sakit ng kanyang tuhod, pero ang epekto noon ay ang malimit na pagpapahinga. Wala namang magawa si Carlo kung hindi ang pagsilbihan ang matanda. Siya ang nagluluto at umaalalay dito. Doon na rin siya natutulog sa paanan ng kama ni Vanji dahil paminsan-minsan pinipilit nitong bumangon ng mag-isa sa madaling araw. Nais ni Carlo na maging payapa ang kaisipan ng matanda hanggang sa huling oras nito sa mundo. "Carlo, halika nga dito," mahinang sabi ni Vanji. "Bakit po? Anong problema? May gusto ba kayong kainin? Iinom ba kayo ng tubig o kailangan niyong pumunta sa banyo?" "Ano ka ba naman, Carlo? Sa dami ng tanong mo, paano ko sasagutin ka agad?" Natatawang sambit ni Vanji kahit nahihirapang magsalita. "Mayroon sana akong ipapagawa sa'yo. Sa dati kong tirahan, mayroong munting kubo sa likod. Sa pinakagilid ng kubo, mayroon akong lihim na taguan. Buksan mo iyon at doon ay makikita mo ang isang munting kahon. Pwede mo bang dalhin yon dito sa akin? Tatanawin kong malaking utang na loob yun sa'yo." "Huwag kayong mag-alala. Kukunin ko po yun. Ngayon din. Sabihin nyo lang kung saan ang address at eksaktong lokasyon ng inyong taguan." Makaraan ng kalahating oras ay nakasakay na sa bus ang binata. Ilang oras din siyang bumiyahe bago marating ang dating bahay nito. Napatulala si Carlo nang makita ang mansyon. Noon pa man ay may hinala na siya na galing sa mayamang pamilya si Vanji. Pero hindi niya lubos akalain na napakayaman pala nito. Kung ibinenta ni Simon ang bahay na iyon, siguradong napakalaking halaga ang nakuha nito. Halaga ng pera na kung titipirin ay aabot ng maraming taon bago maubos. Base sa mapang iginuhit ni Vanji ay natagpuan ni Carlo ang eksaktong lokasyon ng kubo. Luma na nga iyon pero hindi pa rin sinisira dahil hindi naman gaanong napapansin, lalo na't napapaligiran na iyon ng matataas na damo. Nagmasid-masid muna si Carlo sa paligid kung mayroon bang tao. Nang masigurong mag-isa lamang siya sa lugar, ay hinanap niya ang taguan na sinasabi ni Vanji. Hindi iyon gaanong halata dahil nasa may paanan ng kubo at parang nabasag na parte ng semento. Nang iangat ni Carlo ay may mga bato at lupa ang kanyang nakita. Nang tanggalin niya iyon, ay saka bumungad ang kulay itim na baul. Pahaba ang korte noon, kaya nagkasya sa maliit na butas. Ano kayang naisip ni Lola? Bakit hindi na lang siya nagrenta ng safety deposit box sa bangko? Ano kayang itinatago niya rito? Noong unay inisip ni Carlo na dokumento o mga litrato ang laman ng baul, pero sa bigat noon ay imposibleng papel ang nasa loob. Paalis na si Carlo nang bigla niyang maramdaman na may tao sa kanyang likuran. "Akala ko, imahinasyon ko lang na may tao rito." Wika ng lalaki na nasa 50 taong gulang na. Gwapo ito at nakasuot ng salamin. "Hindi po ako magnanakaw." Wika naman ni Carlo. "Kung hindi ka magnanakaw, anong tawag sa'yo?" "Ang totoo po niyan, pinapunta ako rito ni Lola Vanji, ang dating nagmamay-ari ng malaking bahay. Ang sabi niya, mayroon daw importanteng kahon dito ang gusto niyang dalhin ko sa kanya. Hindi niya magawang pumunta rito dahil sa kanyang karamdaman." "Ganun ba? Pero ang sabi sa akin ng pinagbilhan ko nitong bahay, matagal na raw patay ang kanyang ina." "Hindi yun totoo. Dinala ni Simon si Lola Vanji sa malayong lugar at ibinenta niya itong bahay para bayaran ng mga utang niya sa sugal. Ngayon, kasama ko si Lola Vanji sa bahay at baka ito na rin ang huli niyang kahilingan bago siya pumanaw." Si Dr. Sanchez ang nakabili ng bahay na iyon. Nakita niya sa CCTV camera ang anino ng inaakalang magnanakaw, kaya pinuntahan niya ito. Kaya lamang
Ang ipinagtataka niya ay wala naman itong nanakawin sa lumang kubo. Pero nang makita niya ang hawak nitong baul ay hindi niya alam kung papaano iyon napunta sa lalaki. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong intensyon na magnakaw rito. Kung sana lamang ay pwede kong isama si Lola Vanji para maniwala kayo ay gagawin ko. Magpapatuloy pa sana sa pagsasalita si Carlo nang biglang dumating ang isang magandang babae. Ana, pumasok ka muna sa loob. Wika ng doktor. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng dalaga nang biglang nanlaki ang mga mata nang mapagmasdan ang mukha ni Carlo. Ganoon rin si Carlo na mukha niya si Ana. Kahit maglilimang taon na ang nakakalipas ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang napakagandang mukha nito. Papa, siya ang nagligtas sa akin noon. Anong ibig mong sabihin, anak? Siya ang nagligtas sa'yo nung tangkain kang dukutin ng mga kalalakihan? Opo, Papa. Hinawakan ni Ana ang kamay ni Carlo bago nagsalita. Sorry kung nawala ako. Hindi ko nagawang magpasalamat sa ginawa mong kabutihan. Pero maniwala ka, sinubukan kitang hanapin pero walang nakakaalam kung nasaan ka. Alam mo, okay lang ako. Ang mahalaga naman ay ligtas ka. Yung mga lalaking gustong dumukot sa'yo, galing sila sa maimpluwensyang pamilya. Ipinakulong nila ako para pagtakpan ang kanilang kasalanan. 4 na taon rin akong nanatili sa bilangguan at nang makalaya ako, doon ko nakilala ang dating nagmamay-ari ng bahay. Pasensya ka na iho kung pinag-isipan kita ng hindi maganda. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Carlo at ikinagagalak ko kayong makilala. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob para makapagmerienda? Wika ni Ana. Pasensya na pero kailangan ko nang umuwi. Walang kasama si Lola Vanji sa bahay. Huwag kang mag-alala iho. Ako nang bahalang maghatid sa'yo. Sana mapaunlakan mo ang request namin na mas makilala ka pa. Wika naman ng doktor. Wala nang nagawa si Carlo kung hindi ang sumama sa loob ng bahay para sumabay kumain ng tanghalian sa pamilya Sanchez. Habang kumakain ay naikwento ni Carlo ang tungkol sa ginawa ni Simon sa sariling ina. Grabe naman, talaga palang nangyayari yun sa totoong buhay? Wika ni Ana. Oo naman anak, minsan nangyayari talaga ang ganoon. May mga pagkakataon na ang taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan mo ang gagawa ng hindi maganda sa'yo. Samantalang yung hindi mo kaano-ano, ang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Wika ni Dr. Sanchez. Pero wag kang mag-alala Carlo. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para pagbayaran ni Simon ang kasalanang ginawa niya. Maraming salamat po, pero sa ngayon, kailangan ko na munang umuwi. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Baka naghihintay na si Lola Vanji sa akin. Hindi ko siya pwedeng iwanan ng matagal. Sige Carlo, tulad ng sinabi ko kanina, ihahatid na kita. Wika ng doktor bago tumayo sa kinauupuan. Nagpaalam na rin si Ana sa kanyang knight and shining armor bago iniabot ang cellphone number. Pagdating sa tapat ng bahay ay napangiti si Carlo. Bukas ang ilaw sa kwarto ni Vanji at siguradong matutuwa ito dahil dala niya ang ipinakuha nitong baul. Dok, gusto niyo po ba siyang makilala? O sige, bababa ako para matingnan kung ano bang kalagayan niya. Baka sakaling may maitulong ako. Nang sumilip sa kwarto si Carlo ay inakala niyang natutulog si Vanji dahil nakapikit ang mga mata nito habang hawak ang ballpen. Marahan niyang inilagay ang baul sa tabi nito. Papatayin niya na sana ang ilaw nang bigla siyang pinigilan ng doktor. Sandali lang. Wika nito bago nilapitan ang matanda. Inilagay niya ang kamay sa leeg nito. Ano pong ginagawa ninyo? Na-late na tayo, Carlo. Wala ng pulso at hindi na siya humihinga. Pero sa tingin ko, hindi naman siya naghirap. Siguro ay talagang oras niya na. Paano nangyari ang lahat ng to? Bakit hindi niya ako hinintay? Lumuluhang wika ng binata.
Sandali lang. Para sa'yo yata ang sulat na ito. Wika ni Dr. Sanchez matapos mapansin ang sulat na nakaipit sa unan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha at binasa iyon ni Carlo. Carlo, apo, gusto kong magpasalamat sa iyong kabutihan, sa pagmamahal at araw-araw na pagtulong mo sa akin. Napakabusilak ng iyong puso. Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan. Napakasaya ko dahil nakilala ko ang isang tulad mo. Ikaw ang naging karamay ko sa napakahirap na sitwasyon ng aking buhay. Kahit sa loob ng maikling panahon. Kahit maikling panahon lamang kitang nakilala ay hinding-hindi kita makakalimutan. Huwag ka nang magluksa ng matagal. Gusto kong maging masaya ka sa mga susunod na araw. Bilang regalo, sa'yo ko ipapamana ang kahon. Nasa aking kwintas ang susi. Sana gamitin mo ito kung saan ka magiging masaya. Nagmamahal, Lola Vanji. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha ni Carlo. Si Dr. Sanchez naman ay tahimik lamang na tinatapik ang balikat ng binata. Pagkatapos umiyak ay kinuha ni Carlo ang munting susi upang buksan ang baul at doon ay bumungad sa kanyang ilang dokumento na nakarolyo at nakabalot pa sa plastik. May mga alahas rin iyon na gawa sa ginto at mga mamahaling bato. Bakit sa akin niya iniwan ang lahat ng ito? Bakit hindi na lang namin to ibinenta noon para gamitin sa kanyang pagpapagamot? Carlo, gusto kang pasalamatan ni Vanji at marahil alam niyang kaunting oras na lamang ang natitira sa kanya sa mundong ito. Mas pinili niyang maging masaya kasama ka at bukal sa puso niya ang pagbibigay nito sa'yo. Ayon sa mga kalakip na dokumento, mayroong safety deposit box si Vanji. Sa isang munting papel, nakalagay doon ang code sa deposit box. At nang puntahan ni Carlo ay mas nagulat siya dahil mas maraming alahas ang naroon. Si Carlo ang nag-asikaso ng pagpapalibing kay Vanji. Inimbitahan niya ang mga kapitbahay, ilang kaibigan at ilang kamag-anak na nakontak nila sa tulong ni Dr. Sanchez. Sinadya nilang huwag ipaalam kay Simon ang nangyari. Makaraan ng halos isang buwan, nalaman ni Simon ang tungkol sa kayamanang ipinamana ng kanyang ina kay Carlo. Galit na galit ito at nagdedemanda pa pero wala namang nangyari dahil si Dr. Sanchez na mismo ang gumawa ng paraan upang bigyan ng leksyon si Simon. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Bumibisita pa rin si Carlo sa sementeryo isang beses kada buwan bilang pasasalamat at respeto sa yumaong matanda. Lola Vanji, may sarili na po akong negosyo. Ginamit ko po sa mabuti ang ipinamana ninyo sa akin. Maayos na po ang buhay ko ngayon at nagpakasal na kami ni Ana. Maraming salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko siya makikilala. Ang dahil sa inyo, nagbago ang buhay ko kaya hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Si Simon, kasalukuyang nakakulong dahil sa patong-patong na kaso ng staffa. Nalulong na rin siya sa sugal kaya pala kahit noon pa man, kahit gaano karaming pera ang ibinibigay niyo sa kanya ay napakabilis maubos. Lola Vanji, malapit na pong maging tatay si Carlo. 1 buwan na po akong buntis pero ngayon ko lang sasabihin to sa kanya. Nakangiting wika ni Ana bago siya mahigpit na niyakap ng asawa. Sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak.